Sila na ngayon ang Raging Divas. Laging inaabangan at pinagkakaguluhan sa kanilang bawat palabas. Mainstay na din sila ngayon sa daily morning show na Sis. Una silang ipinakilala sa programang Sis dito sa GMA. Sila ang grupo ng mga bading na nag-i-impersonate ng mga tanyag na mga awit. Pinahanga at pinatawa tayo ng kanilang kakaibang pagtatanghal. Pero sa likod pala ng kanilang kasaysayang palabas, may mga kalungkutan ring nagtatago. Mga kwento ng tagumpay at pagkabigo. Mga kaibigan, ito po ang kwento ng Raging Divas. Anak nang nananadya bang bakla ka? Teka, ano bang nananadya? Eh, naglalaro tayo eh. Ba't napipikong ka? Matigas pala tong bakla na to eh. Sa harap ng ibang tao, taas noong ipinagmamalaki ni Twinkle ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit sa harap ng kanyang pamilya, hiya at hindi pagmamalaki ang nararamdaman ni Twinkle. Ano ba kasing lalaking yun? Ay, ano ba to? Ang hirap. Para akong buhay Cinderella, pagdating ng gabi, nagbabagong anyo. Ano ba yan? Bakit ang tagal-tagal mo? Wala po. Mano po, inay? Kaawaan ka ng Diyos. Tulungan ko na po kayo. Ay, hindi na. Kaya ko na. Teka nga, sandali lang. Bakit ba lagi kang ginagabi ng uwi? Akala mo ba hindi ko alam kung anong ginagawa mo? Alin po? Nang bababae ka, no? Anak, bata ka pa para mag-asawa. Babae po. Oo, babae. Anak, sa edad mong yan, lapitin ka na ng mga babae. Pwede ba? Huwag ka munang magnonobya. Pag-aaral munang asikasuhin mo. Wag ho kayong mag-alala. Pinapangako ko po, hindi po ako mabababae. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Tatay mo. Po? Isang tanong, isang sagot. At huwag kang magkakamaling magsinungaling dahil malilintikan ka. Bakla ka ba? Bakla ka ba? Hindi po. May kasama ako sa trabaho. Tatay ng isa sa mga kaklase mo. Ang sabi sa akin, sa eskwelahan, bakla ka daw. Ngayon, sumagot ka sa akin. Bakla ka ba? Ay, hindi po. Bakla ka ba? Ba't ka umiyak? Bakla ka? Hindi po. Ha? Kasi... Ano ka ba? Bakla ka, no? Oh! Masakit tayo eh. Siguruhin mo sa akin. Siguruhin mo. Lalaki ka. Opo. Hindi ka bakla. Hindi po. Lalaki ka! Opo. Lalaki ka! Lalaki ka! Ha? Siguruhin mo yan! Dahil ako walang anak na binabae! Opo. Anak. Nang mga panahong iyon, mas kilala siya bilang Edelito, ang kanyang tunay na pangalan. Paano pa pangarap ko maging binibining barangay paru-parong bukid? Mukha akong Miss Panda nito eh. Hindi naman Manila so ipapasukin ko. Hindi. Kakayanin to ng concealer. Kakayanin ko. Delete. Nay? Nay? Ginagawa mo. Wala po. Ano yung tinatago mo? Wala po. Akin na yung tinatago mo. Wala po. Akin na sabi. Ano ba to? Sorry, Nay. Bakit sorry? Nagsasorry ka dahil bakla ka. Hindi ba kayo nagagalit kahit na... Bakit naman ako magagalit? Eh, anak kita. Kahit ano ka pa, tanggap kita. Kay lalaki ka, kay bakla,
kay babae, kay tomboy. At kahit pa sabihing may buntot ka o kumakahol, tanggap pa rin kita. Nay naman, ginawa niya akong aso. Umiiyak ka? Bakit ka umiiyak, anak? Akala ko kasi kagaya kayo ng tatay eh. Akala ko hindi niya matatanggap pagkatao ko. Anak, ang totoo. Nagtatampo ako sa'yo eh. Ho? Sana noong pa sinabi sa akin. Eh di naturuan kita sana maglagay ng makeup. Ay, hindi mo na itatanong ang nanay mo. Dati akong nagme-makeup sa parlor. Talaga, inay? Totoo yun. Halika, tutuluan kitang maglagay ng makeup. Eh, delito. Inay naman. Ano? Huwag nang i-delete ang baho eh. Eh, anong gusto mo? Pwede ba Twinkle na lang itawag niyo sa akin? Tiniis ni Twinkle ang pangahamak ng kanyang ama sa kanyang pagkatao. Ngunit lalo lang sumidhi ang pagnanasa niya na makalaya mula sa pagmamalupit nito. Mga kaibigan, palakpakan natin si Twinkle para sa awiting Dito Ba Pasok! Dito ba? Dito ba? Oh, dito ba? Ang dapat kong kalagyan na isang sulok kong hirang sa ilalim ng Dito ba ang daigdig ko ngayon? Bakit ibang iba sa daigdig ko noon? Dito ba naroon ang tagumpay? Magkabila'y ngiti, sa loob ay may lumbay. Dito ba ang sulok kong magdaan sa ilalim ng Kung saan kay lalim ng luha, ligaya'y kay baba. Dito ba ang sulok kong magdaan sa ilalim ng araw? Kung saan kay lalim ng luha, ligaya'y kay baba. Dito ba ang sulok kong magdaan sa ilalim ng Dito ba ang sulok kong magdaan sa ilalim ng Dito ba ang sulok kong magdaan sa ilalim ng Taran! Nanalo ka? Inay, ako pinakamaganda, pinakamagaling, pinakabongga sa plaza. Oh, bakit ka umiiyak? Talaga, di ba dapat masaya ka rin? Masaya ako, anak. Kaya lang ako naiyak kasi proud ako sa'yo. Ay, wag ako paiyakin, masisira ang makeup ko. Hindi, anak. Ang ganda-ganda mo. Talaga? Ang ganda, no, Nay? Oo. Ano ibig sabihin nito? Ha? Tay, nanalo po ako sa contest sa plaza.
Oo nga, ano. Laki ng trophy mo. Ay, oo. Ito yung trophy niya, oh. Ang ganda-ganda, di ba? Nanalo ang anak mo. Siya pinakamaganda. Ay! Naku! Ano ba yan? Tama na yan! Ano ka ba? Hindi mo ba yan dapat? Ano ka ba? Ano ka ba naman? Tingnan mo nga itsura mo. Naka-makeup ka. Nakadamit babae ka. Bakla ka. Hindi kita pinalaki, hindi kita pinalamon, hindi kita pinaaral para maging bakla. Tay, ganito po talaga ako. Anong ganito? Kahit po gusto kong baguhin, hindi ko magawa eh. Sana ho matanggap niya kung ano ko eh, Tay. Huwag mo kong tatawagin, Tatay, dahil wala akong anak na bakla. Huwag mo ba sabihin yan? Ano ba kasalanan ko? Bakit binigyan ako ng kagaya mong anak? Bakit ako pinaparusahan ng Diyos? Ba't anak akong bakla? Ikaw pinanganak kang lalaki, Edelito! Ang pangalan mo, Edelito! Lalaki ka! At mananatili kang lalaki, hindi ka bakla! Tandaan mo yan! Lalaki ka! Twinkle? Twinkle, sandali lang, anak. Aalis ka. Iiwan mo kami ng mga kapatid mo. Inay, mahirap na ho to para sa akin eh. Huwag niyo nang gawing mas mahirap pa. Hindi ka na ba talaga magpapapigil pa, anak? Alam niyo, Inay, totoo lang, ayoko umalis. Gusto ko kayo makasama. Pero wala naman akong pagpipilian. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Kailangan ko lumayo sa tatay. Diba sabi ko sa'yo, unawain mo naman ang tatay mo. Inay, hindi ako aalis dahil galit ko ang tatay. Aalis ako dahil mahal ko siya. Nasasaktan siya pag nakikita niya ganitong bakla ako eh. Ayoko siya nakikita nasasaktan, kaya ako na lang ang lalayo. Alam mo, Inay, darating ang araw, ipagmamalaki ko ng tatay. Matatanggap din niya yung pagkatao ko. Naaring hindi ngayon, pero darating yung araw na yun. Kasi yun ang pangarap ko eh. Basta pagsisikapan ko, gagawin ko lahat para maipagmalaki ako ng tatay. Nakipagsapalaran si Twinkle sa pamumuhay ng mag-isa. Naging katulong siya sa mga parlor hanggang sa mapadpad siya kay Mamu. Excuse me, saan ko makikita yung si Mamu? Salamat. Good morning po. Sabi po nung kaibigan ko, pinapahanap niyo raw po ako. Ikaw ba si Twinkle? Opo. Halika po ka. Thank you. Ako yung judge sa lip sync contest sa salihan mo. Actually, nagalingan ako sa'yo eh. Gusto ko sanang itry ka para sa Raging Divas. Sa Raging Divas po? O bakit? Ayaw mo? Gusto po. Gusto po. Magaling kung ganon. At habang nagtitraining ka, ito naman mga kasama mo. Si Letlet, si Alanis, si Chanel, at si Paula. Girls, si Twinkle, ang bago nating trainee.
Magte-training ka muna bilang isang raging diva. Huwag kang mag-alala kasi lahat naman sila dumaan sa pagte-training na ganyan. At hanggat lang dito ka sa poder ko, wala kang dapat alalahanin kasi libre lahat. Libre ang bahay, ang tubig, ang ilaw, pagkain. Isa lang hindi libre dito. Lalaki. Pasok sa banga. Kaya gusto ko yung umingiti ka. Kinakabahan ka ba? Huwag kang kabahan. Mababait naman silang lahat eh. Parang isang grupo lang tayo dito. Kaya ngayon pa lang, umpisa mo nang kilalanin sila. Opo, Mamo. Mga girls, mauna ako sa inyo ha. Kayo nang bahala dito sa bagay yung sisterette. Huwag niyo awayan ha. Ayoko ng away. Sige. Babush. Magandang hapon po. Hoy, mas maganda pa ako sa hapon. Sisters, look what we have here. Ano sa tingin niyo, may bubuga ba to? Wala. Ikaw talaga? Pumunta na naman yung pagkamahadera mo. Ay nako, anak, huwag mo papansinin yan ha. Actually, mabait yan deep inside, hindi lang ganong halata. Eh, mabait naman talaga ako eh. Just stay away from my Swiss boyfriend. Because what belongs to Pedro only belongs to Pedro. Understand? Yes, Pedro. O kung gusto mo, i-translate ko pa sa'yo. Hindi na, nakapag-college naman ako, naintindihan ko yung sinabi mo. Excuse me, Paula? Sino si Pedro? Wala. Syunga-syunga ng baklang to. Mga bakla. Who is Pedro? Oh my God! Alanis? Pedro, wait. Ikaw si Pedro? Hindi po, Twinkle po pangalan ko eh. Tugok na siguro si Pedro. Sige, mag-aayos lang ako. Sa grupong ito, nasaksihan ni Twinkle ang iba pang kwento ng mga kagaya niyang bading. Bagamat iba't iba ang kanilang pinagmulan, halos pare-pareho rin silang naghahanap ng pagmamahal at pangunawa. Bakla, huwag mo naman tinatakot yung baguhan natin. Hello, anong tinatakot? Anong akala mo sa akin, aswang na nananakot? I'm just being myself, you know. Hindi lang ako Miss Friendship na katulad mo, no? Oo nga, pero basta wag mo lang masyadong ini-intimidate. Na-intimidate sa'yo eh. Okay, fine. I'll try, pero I can't promise. Twinkle, halika. Dito ka, kain tayong fishball. Halika, masarap to. Halika na, bakla. Dali na, kumuha ka na ng stick. Huwag ka na mahiya dyan, no? And make tusok-tusok the balls. Masarap yan. Mukha nga masarap eh. Uy, alam niyo, marunong ako gumawa ng sauce niyan. Minsan sa bahay, ipaggagawa ko kayo. I like you. I like you, ha? Gusto ko yan. Di ba? I like him na. You like him na rin, di ba? Whatever you say, Alanis. Whatever you say. Ay, ayan ka na naman. Kuha ka na lang, ha? There you are, Paula. I've been looking all over for you. Hi, Georgie, Where were baby. Don't worry, I'm just here. Ay, paano mga bakla? Aalis na ako, ha? So long, farewell, adios, pabu! Ito na ang Prince Charming ko. Sige na. Let's go. There you are, Paula. I've been looking all over for you. Lalaki ka pala. Ay, nako. Kaya talaga si Paul, ang yabang-yabang umasta. Palibasa, gwapo yung boyfriend. Huwag mo akong pansinin. Medyo bitter. Inggit lang ako siguro, okay? Wala ka pa bang jowa? Wish ko lang meron, ano. Alam mo kasi ako, medyo mapili masyado, kaya yan, zero ang love life. Huwag ka mag-alala. Ang ganda mong yan. Mistisa ka pa naman, Day. Oh, mabilis lang yan. Magkakajowa ka rin kagad. You know, I really, really like you. You're my new best friend, okay? Hindi bola yun, ha? Talaga. Naman. Pare, gulaman nga, tsaka siomay. Bakit? Mainit, ha? Bakit? Si Mark. Sarap ba yan? Sinong Mark? Natin. Siya si Mark. Galing siya ng Bicol. Waiter siya sa isang bar dito. Nagpapaaral siya ng 3 kapatid niya. Nakatira siya mag-isa dito sa Maynila. Napakasipag magtrabaho niyan. Napaka-responsable. Nga pala, oh. Kilala ko yan si Mark. Hindi niya ako kilala. Crush ko kasi yan eh. Nahiya ako magpakilala kasi, alam mo na,
Alam ko namang hindi niya ako magugustuhan. Ano ka ba naman? Di ba sabi nila, no guts, no glory? Gagawin mo. Diyan ka lang. Bakla! I hate... Excuse me. Ako si Twinkle. Twinkle. Kasi gusto sana makapagkilala sa'yo ng friend ko. Okay lang ba sa'yo? Sure. Sino ba yung kaibigan mo? Halika. Alanis. Yeah? Siya si Alanis. Uy, hello. Si Mark? Hi, Mark. Kahit tagal ko ng pangarap at lagi ng dasal, pag-ibig na sadyang wagas. Ngunit waring kay ilap ng palad kong ito, at ako'y patuloy na bigo. Pusong kay sakit, alaalang kay pait, at kung muling balikan ang lahat ng nagdaan, tila wala bang minahal at walang natagpuan. Nais ko sanang mag-isa't huwag nang umibig pa. Kung yan man ay totoo at manatili sa mundo na walang buhay, walang kulay, walang nagmamahal. Ngunit kung ako'y maghihintay, umasa pa, umibig kang muli. Minsan Wala po talaga, ma'am. Hinanap na po namin hanggang Olongapo. Pero wala pong nakakakilala sa kanya. Ganun ba? O sige. Basta ipagpatuloy mo na lang yung paghahanap sa kanya. Tapos, kapag may malaman ka, sabihan mo agad ako, ha? Opo. Sige po, mauna na po ako. Sige, salamat. Po. Nanay Letlet, sino pa yung pinapahanap nyo? Alam mo, isa lang ang motto ko sa buhay. Huwag mo akong pakikialaman at hindi kita pakikialaman. Maliwanag ba, Twinkle? Ha? Bakit? Tagalog naman yung sinabi ko, di ba? Eh di naiintindihan mo? Mind your own business. Pakilamera ka? Sister, hayaan mo na si Nailet. Medyo importante kasi yung pinapahanap niya. Kaya medyo mabilis mag-init ang ulo. Pagdating ng araw, malalaman mo rin yon. Samantala, may sarili namang problemang nilulutas si Twinkle. Kumusta ka naman, anak? Masaya ka ba? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi naman, ho. Nagagawa ko naman po yung gusto ko, eh. Ilalabas ko kung sino ako. Eh, mahalaga ho sa akin yun. Mabuti kung ganon. Maligaya na ako nun. Kaya lang, paminsan-minsan nalulungkot ako. Kasi hindi ka namin kasama dito. Namimiss ko na rin ho kayo. Kamusta ang tatay? Ayos lang siya. Hinahanap po ba niya ako? Ay, ayun na pala ang tatay mo. Mano po, tay? Anong ginagawa mo dito? Dinalan ko po kayo ng mga paborito niyong kakanin. Hindi ko kailangan yan. Kaya ko rin bilhin yan. Pero, Eddie... Huwag kang makialam. Kaya malis ka na. Wala akong anak na bakla. Bumalik ka na lang pag lalaki ka na. Sige na. Pero, itay... Bigay ka ba? Umalis ka na. Hindi kita anak. Kaya mga bit-bit mo, dali mo ulit. Sige na, hindi ko kailangan yan. Yapot nga dito yan!
Ayan o! Dali! Kahit namumuhay na ng mag-isa, hangad pa rin ni Twinkle na makipagkasundo sa kanyang ama. Ngunit patuloy lamang lumayo ang loob nito sa kanya. Samantala, unti-unti namang napapalapit si Twinkle sa kanyang mga kasamahan sa grupo. Lalo pat isa-isa na niyang nalalaman ang kani-kanilang mga kwento. Ay, Bading. May problema ka? Wala. Anong wala? Problema sa pamilya, no? Tinakwil ka ng mga magulang mo, no? Galing mo naman. Paano mo nalaman? Manghuhula ka ba? Gaga. Ginawa mo pa akong kamag-anak ni Madam Auring. Alam ko na yan. Kasi karamihan naman ng mga bakla, ganyan ang mga problema eh. Tinatakbo lang mga magulang. Kaya kung saan-saan napupunta, naghahanap ng magmamahal sa kanila. Mabuti ka pa, no? May nagmamahal na sa'yo. Sino? Sino? Yung jowa mo. Mukha namang mahal ka niya eh. Anong mahal? Mahal na mahal. Alam mo ba, 1 buwan na lang ako dito. Kasi aalis na kami ni George. Pupunta na kami sa Switzerland. Ay, doon na daw kami titira. Doon kami magpapakasal. Gagawa ng pamilya. Alam mo, yun ang katuparan sa mga pangarap ko. At alam kong mangyayari yun. Kasi mahal na mahal ako ni George. At lahat gagawin ko, mapasaya ko lang siya. Sigurado ka pa dyan sa sinasabi mo? Opo, ma'am. Nakita ko na po sila. Ito po ang kanilang address. Salamat ha. Maraming salamat. Wala pong anuman. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Sige po, ma'am. Mawala na ako. Sus! Akala mo naman uubra yung style mo kunyari hindi ka nakikinig. Sorry, Nanay Letlet. Di ko naman sinasadya eh. Huwag ka mag-sorry. Ako nga dapat mag-sorry eh kasi tinarayan kita the last time. Twinkle, meron akong kukwento sa'yo. Tingnan mo to. Hulaan mo kung sino yan. Gwapo nito ah. Ako yan, nung bata ako. Talaga? Gwapo ba? Lalaking lalaki ka noon. Naman. Ko actually, meron na nagkagusto sa akin girly lash eh. Tapos nagkaroon kami ng relasyon.
kami ng anak. Lalaki. Kaya lang, hindi rin natagal yung relasyon namin dahil itong lola mo, lalaki palang hanap. Ano na nangyari din sa anak mong lalaki? Dati, nung lalaking-lalaki pa ako, lagi ko siyang pinupuntahan. Kaya lang, napunta ako ng Japan. Halos 10 taon din ako doon. Pagbalik ko, ganito na ako. Babae na, hindi na lalaki. Hindi na ako nakapagkita sa kanya. Siya ba yung pinapahanap mo dun sa investigador? Eto nga yun. Binigay niya sa akin yung address. Nakita na niya kung saan sila nakatira. Twinkle, ang tagal-tagal ko na siyang hindi nakikita. Excited ako makita siya at mayakap muli. At alam kong malapit na yun. Malapit na. Gaya ng ibang samahan, hindi nawawalan ang pagkakaroon ng mga tampuhan at awayan. Mga derang bakla ka. Ano pinagkakalat mo na niloloko lang ako ni Mark, ha? Bakit? Totoo naman ah. Hoy, nagmamalasakit lang ako sa'yo, bakla. Hinuhututan ka lang ng waiter na yon. Magising ka nga. Ako na nga nagmamalasakit sa'yo, ako pang inaaway mo. Ano? Sinasabi mo na walang magkakagusto sa akin lalaki? Na pera lang habol nila sa akin, ha? Hoy, bakla, hindi ako nagsabi niyan. Ikaw nagsabi niyan. Alam mo, ikaw ang yabang-yabang mo. Palibas ang jowa mo, afam. FYI, mahal ako ni Mark. At hindi lang pera habol niya sa akin, ano? Mayabang ka. Palibas ang mukha kang bakulaw. Mukha akong bakulaw? Oo. Mukha akong bakulaw? Ay! Ano ba? Tama na, anak. Mo kasi ako inakawa. Ngunit sa oras ng pangangailangan, sila pa rin ang nagdadamayan. Bola. Bola? Bakla, bakit? Ano? Magsalita ka, bakla. Nandito na kami. Let. Twinkle. Hindi ko kaya. Mamamatay ako. Ano nga nangyari? Sabihin mo kaya. Kahapon lang magkasama kami ni George. Ang saya-saya pa namin. Tawa kami ng tawa. Dapat nga bibili na kami ng ticket papuntang Switzerland. Tapos, kaninang umaga, tumawag siya sa akin. Nasa airport na daw siya. Papuntang Switzerland. Tsaka niya sinabi sa akin, naiiwalay niya na daw ako. Nasawa na siya sa akin. Naiiwalay niya na ako. Manloloko pala yung hayop na yun. Mahal ko si George. Hindi ko kayang wala siya sa buhay ko, mamamatay ako. Mahal ko si George. Patayin niyo na lang ako. Parang awa niyo na, patayin niyo na lang ako. Ano ka? Walang mabuhay. Mahal ko si George. Mahal ko si George. Ayoko nang mabuhay. Sinundan natin ang kwento ng Raging Divas, ang grupo ng mga bading na nag-i-impersonate ng mga sikat na mga awit. Kabilang sa grupong ito si Twinkle, ang bading na hindi matanggap ng kanyang ama. Andyan din si Letlet, na naghahanap sa anak na inabandona niya.
at sina Alanis at Paula na parehong bigo sa pag-ibig. May tampuhan at awayan man sa kanilang samahan, nakahanap pa rin sila sa isa't isa ng karamay at kaibigan. Alam mo, nag-aalala talaga ako dun kay Paula. Hindi halos lumalabas ng bahay, iyak lang ng iyak. Kausapin mo kaya, best friend ka nun, makikinig sa'yo yun. Hindi ako kakausapin nun. Galit nga siya, di ba nagsabunutan kami? Kausapin mo na rin. Bakla, palagay mo gusto ni Mark tong pabangong binili ko? Ayoko yung pabango niyang isa eh. Ang sangsang, baho. Bago to. Binilan mo na naman? Ano naman? Hindi ka magsalita, parang hindi ko gusto yung tabas ng dila mo. Bakla, hindi naman kita ino-okray. Nag-aalala lang ako, baka tama yung obserbasyon ni Paula. Baka naman niloloko ka na ng Mark na yun. Alam mo kung ano tingin ko? Inggit ka. Kasi ako may jowa, ikaw wala. Hindi naman ganun yun, bakla. Nagmamalasakit lang ako. Ang hirap kitain ng perang pinamimigay mo sa lalaki mo. Alam mo, tigilan mo ako. Hindi ko naman hiningi opinion mo, di ba? Dahil nahira kang bakla ka. Samantala, nagkaroon naman ng lakas ng loob si Letlet upang gawin ang isang bagay na matagal na niyang inasam. Tao po. Ano yan? Ay. Sinong hanap nila? Esther. Ako to. Enrico? Hindi na Enrico ang pangalan ko ngayon, Let na. Ano, bagay ba sa akin tong bago kong itsura? Maganda ba akong babae? Oo. Ay, pasok upo kayo. Upo. Kaibigan ko nga pala si Twinkle. Hi. Siya si Esther. Ay, upo kayo. Ano, kumusta ka na? Halos 10 taon tayo hindi nagkita. Eto, may asawa na akong iba. Pero wala siya, nasa Saudi. Si JR, ang anak ko. Nasa mga biyanan ko. Nakikigamit ng computer kasi may project siya para sa school. And, college na siya. Sayang. Ay. Hindi ko pala siya makikita ngayon. Pero ito picture niya, oh. Tingnan mo, oh. Laki-laki na niya. Binatang-binata na. Tingnan mo, Twinkle, oh. Gwapo. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo to, eh. Ang alam kasi ng anak mo, lalaki ka. Ngayong babae ka na, baka hindi niya maintindihan. Baka magulo yung bata. Hindi ko kasi nasabi. Hoy, bakla, pasensya ka na nung isang araw ah. Medyo nawala lang ako sa sarili ko. Ayos lang yun. Alam mo, ang isipin natin si Nanay Letlet kasi kawawa naman siya. Huwag mo isipin si Nailet. Alam mo yung si Nailet, matapang yan. Kaya niya yan. Hindi siya basta-basta sumusuko. Kung ako sa'yo, mag-fishball na lang tayo para medyo makabawi naman ako sa'yo, okay? Sige, gutom na ako. Manong? May luto na? Wala pa eh. Ganon? Ano yan? Ay, sige, hintayin ko na lang. Wala problema. Gusto ko tostado. Tsaka gusto ko yung maanghang. Yan gusto ko yung malalaking yan. Ano gusto mo? Tulala ka dyan. Bakla,
Huwag kang magugulat, ha? Bakit? Tumingin ka sa kanan mo. Ayop ka. Manloloko ka? Totoo pala yung chismis na madami ka sinushot ang bakla? Ayop. Tsaka, subukan mo ako saktan. Malilintikan ka sa akin. Subukan mo, papatulang kita. Lumayo nga kayo sa harap ko. Bakla kayo. Ha? Ayop ka. Dami-dami kong binigay sa'yo. Halos lahat ng pera ko binigay sa'yo, tapos lulukohin mo lang ako. Ayop! Alam mo, kung walang magpapaloko, walang maluloko. Pasensya ka na. Ikaw yung naloko eh. Hayop ka! Natuklasan na ni Alanis ang pagtataksil sa kanya ng nobyong si Mark. Pilit naman bumabangon si Paula mula sa pagkabigo niya sa pag-ibig. Matapos makipagkita sa dating asawa, biglang nagbago ang isip ni Letlet at nagpa siyang hindi pa niya kayang harapin ang anak na matagal na niyang hindi nakikita. At si Twinkle, patuloy pa rin naghahangad na makabalik sa kanyang pamilya. Ngunit ang takot sa kanyang ama ang pumipigil sa kanya. Alam mo dito, ang tingin ko sa kanila lahat parang mga anak ko. Parang ikaw, kahit bago pa lang tayo magkakilala, parang anak na rin kita. Salamat, Mamo. Alam mo, bait kang tao eh. In fact, madali ka lang nakakasundo. Ikaw pa'y madalas silang nilalapitan. Kaso, paano ko sila tutulungan? Ako nga, hindi ko matapos-tapos problema ko eh. Ano bang problema mo? Yung tatay ko, hanggang ngayon hindi niya matanggap na bakla ako. Darating yun. Maaring hindi pa ngayon, pero sigurado ako darating yun. At sigurado ako, minsan isang araw, bibigyan ng nasa taas ang hinihiling mo. Minsan, parang gusto ko nang mapagod. Huwag. Huwag kang mapapagod. Dapat habang buhay ka, habang may hininga ka, laban ka lang ng laban. Bakla ka, di ba? Dapat maging matatag ka. Yan po, Mamo. Parang kahit kailan, hindi niya ako matatanggap. Saan ako nagkamali? Bakit ako ngayon'y sawi? Ba't luha ang iyong sukli? Saan nagkamali ang puso ko upang ito ay iwan mo? Gayong ito'y tapat sa'yo. Nagsinungaling ba ako?
O ano? Hindi ka kasi nakinig sa akin. Kaya tignan mo tuloy sarili mo ngayon. Puntahan mo ako dito para sabing tanga ako. Alam mo, bakla, hindi lang naman ikaw ang tanga eh. Alam ko, tanga ka, I heard. Kaya nga siguro naging mag-best friend tayo eh. Kasi nga pareho tayong tanga sa pag-ibig. Kaya nga dito. Gusto na tayo mag-away, ha? Ayoko nag-aaway tayo dahil sa lalaki. Kaya nga, ano pa nga ba? Alam mo, ito ang gagawin natin. Babangon tayo. Huwag na natin silang isipin. Pakita natin sa kanila na kaya nating tumayo at hindi natin kailangan ng mga lecheng lalaking yan. We will survive. Okay? Alam mo, tama ka dyan. Gusto ko yan, kaya gagawin natin yan talaga. Talagang gagawin natin yan. Diba? Sama ka. Join ako dyan, ah. Hinahanap ka ni Pedro. Tingok na yun eh. Ikaw naman. Nanay Letlet, kanina pa tayo dito. Sino bang hinihintay natin? Basta, sandali na lang. Ay, Twinkle. Ayun, oh. Nakikita mo yung naka-blue? Tatlo sila eh. Sino dyan? Yun. Yung meron ditong 8-8. Oh. Yun ang anak ko, si JR. Anak mo yun? Gwapo niya, no? Alam mo, lagi ko siyang inaabangan dito. Diyan kasi siya nagme-merienda palagi eh. Nanay Letlet, ba't hindi mo lapitan anak mo? Magpakilala ka sa kanya. Ano naman sasabihin ko? Na ako ang tatay niya, pero mukha akong babae. Hindi niya ako matatanggap, alam ko yun. Tsaka ayoko na rin sirain ang buhay niya. Masaya na akong makita maayos ang lagay niya. Ang gwapo niya, no? Tignan niyo, may mga bakla, oh! Mga bakla. Eh, ano naman ngayon? Nakadamit babae yung bakla, oh! Ang pangit! Bakla! Bakla! Mga bakla! Apa, amang bunganga ninyo. Bastos yung mga batang to. Wala kayong modo, ha? Sabi ng tatay ko, mga sarot daw mga bakla. Sila pala, tigilan niyo na nga yung pagsasalita. Hoy! Ay! Bitawan niyo yan. Masakit yan. Ano ba? Ano ba kayo? Isusubok. Ano ba? Tumigil nga kayo dyan. Gaganda ako. Sige. Bastos ninyo. Aray! Bahay kayo mga bata. Bahay kayo mga bata. Aray! Masakit yan. Ano ba? Ano ba? Di ba kayo titigil? Ha? Salot! Ko! Ano ba? Kayo eh! Pabata niyo pa ulit nga kayo dyan! Nasaktan po ba kayo? Hindi naman. Pagpasensyahan niyo na po yung mga bata dito. Makikitid lang talaga yung mga taong nag-aalaga sa kanila. Kaya ganun po sila. Sige po. Mauna na po ako sa inyo. Tsaka hindi na rin po kayo guguluhin ng mga batang yun. Ingat na lang po kayo. Salamat, ha? Sige po. Tilang nalubos na rin ang kaligayahan ni Letlet nang makita ang anak at madama ang kabutihan nito. Samantala, isang sorpresa naman ang naghihintay para kay Twinkle sa kanyang kauna-unahang pagtatanghal bilang isang raging diva. Pero siyempre, Twinkle, hindi matatapos tong gabing ito nang wala akong sorpresa para sa'yo. Twinkle, andito sila.
mensahe po ba kayo para sa Twinkle? Magandang gabi ho sa inyo lahat. Nung una kong malaman na bakla ang anak ko, hindi ako makapaniwala. Ang aking si Delito, ang kaisa-isa kong anak na lalaki, bakla. Bading, sabi nga, syoke, batab. Hindi ko matanggap. Hindi ang anak ko. Pasensya na kayo. Wala sa lahi namin. Kaya nung malaman ko yun, sa halip na tanggapin ko siya, itinakwil ko siya. Pero nung isang araw, may lumapit sa akin. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 4 na bakla. Ipinakilala nila sa akin ang aking anak. Pinakilala sa akin kung sino siya talaga. Ang tunay niyang pagkatao, ang kabutihan ng kanyang loob. Nung una kilala, tunay ang anak ko. Ang aking si Edelito. Ang aking si Twinkle. Anak, nung umalis ka ng bahay, tungkol lang na naramdaman talaga na mahal kita. Nung ko lang napuntan ko na ang pagmamahal sa isang anak ay hindi masusukat sa kasarian. Mamahalin mo ang isang anak, hindi lamang dahil lalaki siya o babae, bakla o tomboy. Ang anak ay anak. At tatanggapin mo mag-isino o ano man siya. Patawarin mo. Sa gitna ng kasiyahan ni Twinkle matapos makita ang buong pamilya, isa pang magandang balita ang nakalaan para sa Raging Divas. Girls, may sorpresa ako sa inyo. May papakilala ako sa inyo. Si Direk Louie Ignacio ng GMA7. Hi, girls! Direk Louie, no? Taga sa Channel 7. Napanood ko kayo, girls. Ang gagaling ninyo. Ngayon, I'm planning to get you girls sa show ko. Yung Sis. Yan. Okay lang ba sa inyo? Payag ba kayo? Vem, vai começar. Ai, cadê minha chupeta?
Teka, Mamo, para saan ba yung okasyon? Hindi naman kailangan ng okasyon para mag-celebrate, no? Kurak ka dyan. Let's just say, sineselebrate lang natin ating pagiging mga bakla. Ay, gusto ko yan. Ba't naman natin si-celebrate pagiging bading? Haler! Hindi yung ba alam, napakahirap sa maging bakla. Ang dami natin pinagdadaanan. Maraming discriminations, incriminations, at saka mga cremations. Pero sa totoo lang, masarap maging bakla. Hindi ko siya pagpapalit. Correct ka dyan. To the highest level. Kaya dapat mag-toast tayo. Get your glasses, girls. Ayan. Toast. Para sa buhay. Para sa mahal sa buhay. Para sa pag-ibig. Ako naman, para sa isang napakagandang career. Ako meron. Para sa isang samahang walang kapantay, magpakailanman. Cheers! Let, medyo mabigat yung... Sabihin natin yung pinagmulan mo. Pero bakit ayaw mo pang magpakilala sa anak mo? Bata pa yon, so parang hindi niya muna matatanggap. Nervous pa ako para mapakilala ako ang daddy niya. Ang puso mo ba pusong ama? Siyempre po, pag nakikita ko po Talaga? yung aking kadugo, siyempre, Yung anak mo? yes, yung aking anak ko. Paula, ikaw naman yung relationship mo doon sa foreigner. Ano natutunan mo doon, Paula? I thought na siya yung buhay ko. Hindi pala. Parte lang siya ng magandang buhay na binigay sa akin ng Diyos. So, naging stronger ako. Tsaka, mas lalo ako natutong magmahal. Pero sabi kasi nila, if it is a homosexual relationship, chances are, hindi magtatagal eh. Kaya nga dapat, habang magkasama kayo, lagi lang kayo dapat masaya. Aha. Cherish every moment. Lahat kayo alam nyo na ang relationship with a guy, hindi magtatagal. Yun ang reality po eh. Chanel, anong mga pagbabago sa buhay mo mula nang ikaw ay sumama sa Raging Divas? Nakatulong na rin sa pagsuporta ng pamilya ko. Twinkle, 21 years old ka pala ngayon? Opo. Oo. Ano ba talaga ambisyon mo? Pamilya ko, masalba ko lang po sila sa hirap. Yun po talagang ambisyon. Pero hindi ba ayaw din ang magulang mo yung pagiging, bading mo? Umpisa po kasi nag-iisang lalaki lang po ako sa aming 4 na magkakapatid. Alanis, ganong ka-importante ang pagsasamahan ninyo? Parang isang pamilya, may tatay, may nanay. Itong grupo namin ay isang samahan na nagmamahalan. Pero let, lalalimang ko ha. Kung hindi ka bading ngayon, ano ka kaya? Siguro isa akong tahimik na may pamilya. Paula, no regrets ba? Being a gay. Wala pong regrets kasi unang-una, napakabait ng pamilya ko. Tanggap ako. Alam naman natin na hindi pang matagalan yung ganyang profession, right? No? Anong sinisipat ninyo? Napapag-usap-usapan na rin ba ninyo yon? Kailangan po talaga mag-ipon. Ayun po, importante sa amin kasi siyempre, hindi pang habang panahon to eh. Oo. Kung nandiyan ang anak mo ngayon, kaya net. At tanggap ka niya bilang who you are now. Ano kaya ang mamumutawi sa mga labi mong sasabihin mo sa anak mo? Nagpapasalamat ako. Ayun ang pinakamaligayang araw ko sa buhay ko. Ano ang mga gusto niyo mangyari sa Raging Divas? Mas sumikat po at makapag-show sa abroad. Ano kaya yung magandang aral na matututunan ng televiewers natin sa kwento ninyong 5? You have to prove to them all na ang binigay ng may kapal na talento sa'yo, iningatan mo. Magmahal ka lang ng magmahal. Enjoy mo lang siya ba nandiyan. Pag wala na kayo, syempre malulungkot ka, isa lang ang babalikan mo, ang pamilya mo. Sila lang ang tagang makakaramay mo at ang natutoo mong kaibigan at ang Diyos. Bueno, maraming salamat sa inyo. And we wish you good luck. Nagpapasalamat po ako siyempre sa mga fans namin. Ayan. Sa tumatangkilik ng magpakailanman. Siyempre, number 1 tayo. At siyempre sa SIS. Yan, yung mga staff doon. Sa Orani Bataan, sa pinagmulan ko. Diyan po. Ayan po. Solid po silang nanonood sa akin araw-araw. Papasalamat po sa inyo lahat. Sana po magustuhan niyo po ang aming pinakita sa inyo. Maraming salamat. At maraming salamat din po sa GMA7, Magpakailanman.
kay Tita Mel. Maraming Miss Mel salamat. Tiangco sa Oh, inyo you're po. so welcome. Thank Kay Mr. you Andrew too. Deriang, thank you very much, Mamut. At syempre, nagpapasalamat din po kami sa lahat ng producers ng mga shows po namin sa mga bars. Sa inyo po dahil kayo po yung nagbigay sa amin ng award. Kay Direk Louie Ignacio po. Sa araw-araw nilang paglabas sa programang Sis, ni minsan, hindi natin sila nakitaan ng bakas ng lungkot at pag-iisa. Madalas kasing malunod ng tawanan at kasiyahan ang mga pribadong kwento ng kanilang buhay. Ngunit ngayong mas nakilala na natin sina Twinkle, Alanis, Letlet at Paula, magiging mas matunog ang ating mga palakpak at mas maigting ang ating paghanga sa naiibang katatagan at samahan ng mga raging diva. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Habang buhay